Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon ang pahayag ni Senator Robin Padilla. Sa pagdawit sa kanila ni Senator Bongo, dinawit sila ni ex DPWH Secretary Bunuan. Nagkaroon daw sila ng mga DPWH budget insertion last year. Okay. Update lang muna tayo sa fund drive natin for the brave 14 Marines. Tuloy-tuloy po ang padala sa GCash number natin na may naipon na tayong 86,500. Bukas makalawa, paabutin ko lang ito na makabot ng 100,000, ipadala ulit natin sa Brave 14. So, ang una na nating napadala sa kanila is 470,000 pesos plus another 100, the 570 na. Sobra half million na. Saan galing yan? Galing lang sa mga maliliit na padala. Of course, may nagpapadala rin ng malalaki. Kailang, ang mas maraming nagpapadala, maliliit lang na amount eh. 5, 10, 15, 20, 50, 100. Naipon. Sa dami ninyong nagpapadala. Kaya, sobra half million na ang naipon natin. Okay. Ito po yung GCash number natin. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Okay. Ito, post ni Senator Padilla. Kasi nga, halatado ng ginagawa nila. Manuel Bunuan, nag-testify sa Sandigan Bayan kapon. Bigla niyang sinabi na may listahan daw, isinabit sa kanya ni dating Yusek Bernardo. Nako, may request daw. Andun daw yung mga budget insertion ni Senator Bongo at Senator Padilla. Ito ang response. Napaka-ironic. Kami pang dalawa na less privileged senator ang napangalanan. Namamalipos na lang po kami ng pondo dahil oposisyon po kami. Nakadalawang taon na rin po ako at 3 taon naman si Senator Bongo na for later release o FLR. Ibig sabihin yan, walang pondo ang mga proyekto. I agree. Kasi kahit si Senator Amy, ganyan din ang paliwanag niya. Nung sinasabi na meron din siyang budget insertion. Sagot ni Senator Amy, totoo. Kailang ako ang number 1 na sa listahan nila ng FLR. Pwede, nailista ka. Project. Kailang ang tanong, nabigyan ka ba ng pundo? Eh, automatic yan. Pag nasa opposition ka, hindi ka mabibigyan. Kasi ang nabibigyan lang, yung nasa majority, yung kakampi nila. Ganun lang yun kasimple. Kaya, yung pagdawit ni ex-secretary Manuel Bunuan sa dalawa is again part of what? Selective justice. Ang bilis po ng ating ombudsman. Nag-react agad, sabi niya, silipin natin yan, imbestigahan natin, wala tayong kinikilingan. Yes, of course. Talagang nakakabilib po ang ating ombudsman, sobrang sipag, sobrang lahat na, nasa kanya na ang lahat. Basta, ang imbestigahan, kalaban sa politika. Pag sabi ni Attorney Guanzon, malapit daw na magkaibigan si Boying at saka si Martin Romualdez dahil mag-brother sila sa isang fraternity. Narinig ko yan si Attorney Guanzon. Kaya, sabi ni Guanzon, Attorney Guanzon, hindi ako naniniwala na kakasuhan ni Boying Rimulya ang kanyang fraternity brother. Poros drama lang yan. Ako rin, wala na akong
Opinion ko lang ito I am entitled to my own opinion. Wala na akong katiwa-tiwala sa mga sinasabi ni Remulla. Kung kalaban, yes, magkakatotoo. Yung sabi niya na iimbestigahan niya si Senator Padilla at Bongo, talagang mangyayari yan. Mabilis pa yan sa alas 4. Nagawa niya na kay Jinggoy Estrada, nagawa niya na kay Senator Marcoleta Defensor. Magagawa rin niya ito. Isama na rin natin dyan sina Senator Ligarda at Congressman Libeste. Mangyayari yan. Totoo yan. Pasalamatan natin ang ombudsman na napakatapang, napaka-consistent. Kung anong sinabi niya, gagawin niya, basta kalaban nila sa politika. But kung kakampi, I'm sorry, yan si Martin Romualdez na yan, wala akong nakikita nakakasuhan nila. Kung kasuhan man nila, mahinang kaso na maibabasura. Kaya yung pagbaliktad ng 4 na Marines, baka kasama na yan sa script. Kasi yung bumaliktad, sila yung nag-implicate kay Martin Romualdez. So paano ngayon yan? Anong bisa ng reklamo na bumaliktad naman yung mga witnesses? Sabi ni Remulla, kakasuhan namin yung 4 na yan, obstruction of justice. Ang galing niyang kasi yung hinog na kaso ni Villanueva Escudero, biglang nahilaw. Sabi niya, kakasuhan pa rin daw nila. We were not born yesterday. Siguro naman, mas matanda ako kay Boying Remulla. Tama ba? Kaya wag na tayong pauto sa mga puros lang mga papogi na mga statements nila. So, good luck po, Senator Padilla and Senator Bongo. Sana hindi mangyari sa inyo ang nangyari kina Senator Jinggoy at Senator Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko diri sa panimalay ni Auntie Linda sa Ganahay nga taga Sitio Kalapa at Tagbagtalaka Bukidnon. So muna ni siya ang natabangan sa yero kaya ang iyang atop mga buslot na gyud. O gipangbutangan lang gani o so giayom-ayom na gyud na ang ilang atop kay mga dagko na mga gyud og buslot. So bisa na dito sa talungan. Talalog naman niya. Tungod sa kadugayon na inani na gid ang itsura sa ilang atop. Sa kadugayon na sa ilang yero. So diri lang sila maghigda. So mo na ni ang ilang pag-aatopan karon. So mo na ni ang gihatag nga napulo ka buok nga digis kataas. So moupod ni ang ilang gitanggal nga ilang atop nga yero nga mga kuan na gud. So mo na siya ang gihatag. Nagtabang ni ini asin. So ako na maghuman niya kulangan pagkahoy. So mangita sa akong kahoy kaya plaster tanan. So mabalik ta tay kung sakaon ang imong kahoy. Mabalik. So ang plano nimo mangita pa kag kahoy nga imong ipulian ang imong kahoy karon. Pulihan pa ni. Aya dai nimo ma-plaster maatop. Dahil mo man. Oo.
So ikaw ra gid tatay, natigulang naman ka tatay, ikaw na mangita kita og kuan pamaagi. So ako lang mangitag pamagi. Ay. Kaya mauman. Sige tatay, salamat.